Halina't pakinig sa bagong programa na gawa ng mga bata para sa mga bata. Kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Ang Kaya Natin To, Kids! Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasaliw sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubling ng isang bibig tinawag. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang laban namin ay bahagi ng laban ninyo. Nais natin ay isang bukas na papayak at malaya. Ikaw ba'y bata? Kung ganon, may mga karapatan ka. At kahit bata pa lang tayo, ating alamin, ipagtanggol at itanggal ang ating mga karapatan dahil Kaya Natin To, Kids! Magandang umaga sa lahat na sumusubaybay sa Kaya Natin To, Kids. Ngayon po ay ika-18 ng Nobyembre taon 2012 at naku, 37 days na lang, Pasko na. Good morning sa lahat ng tagapakinig sa napakaganda at napakabuluhang programa ng iyong tuwing linggo ng umaga alas 10 hanggang alas 11 ang Kaya Natin To, Kids! Makakasama po natin ngayong umaga ang ating tita na si Tita Jang Monte mula sa Gabriela Women's Party. At ang mga kasama natin ngayong linggo ng umaga, kapiling natin si Rolly, 15 taong gulang, at si Princess, 14 na taong gulang. Pareho po silang mula sa Tondo, Maynila. Ang Kaya Natin To, Kids ay programa gawa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Sa tulong ni na Tita Jang, kami ni na Rolly ang inyong magiging mga broadcaster, reporter, writer, radio drama, talent at marami pang iba. Ang programa po natin na Kaya Natin To, Kids ay daluyan po ng edukasyon, impormasyon at may init at makabuluhang diskusyon hinggil sa karapatan ng mga bata, ng mga kababaihan at syempre pa ng buong komunidad. Gayon din, tinatalakay natin sa ating palatuntunan ng iba't ibang mga issue at pakikibaka. Higit sa lahat, iikot ang ating talakayan tungkol sa mga pang-aabuso sa mga bata at paano ipagtatanggol ang ating mga karapatan. Gayon din, syempre, ang maitutulong nating mga bata sa ating komunidad at buong pamayanan. Correct! E tingin nyo ba, Princess, at ikaw, Rolly, may magagawa ba kayong mga bata? Syempre, kasi Kaya Natin To, Kids! Ang programa po natin na Kaya Natin To, Kids ay inihahatid sa atin ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o ng ARC-CEA. At syempre ng Gabriela Women's Party List. Sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare at Development ng DCXL. Kaya dali na kayo at makinig, maaliw, maantig at makilahok sa isang oras ng natatanging programa na gawa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at ang buong pamayanan. Ito ang Kaya Natin To, Kids! Isang napakasaya at mainit na linggo sa lahat ng masugid na taga-subaybay ng Kaya Natin To, Kids! Isang napakagandang linggo nga, Tita Jang, kahit medyo mainit. Pero sa gabi, ramdam na ang paglamig ng panahon. Malapit na ang Pasko eh. Oo nga, hello sa mga friendships at sa mga nanay at tatay na nakikinig. Pasko na, marami na naman ang sigurong abala sa pag-iisip kung ano ang ireregalo sa mga mahal sa buhay ngayong Pasko. Kala ko pati mga ninong at ninang mo babatiin mo na ngayon pa lang eh. Sana busy rin sila, 'di ba, sa pag-iisip sa kung anong ireregalo sa iyo. At sana pati sa akin na rin. Totoo lang pero alam nyo, napi-pressure din yung iba na mag-ipon at mamili ng Christmas gifts. O siya rin daw, may isang batang maingay doon, kasama din daw siya sa bibigyan ng Christmas gifts. Ayan, pero kung ano man ang ibibigay sa inyo, makontento tayo at syempre magpasalamat. Sabi nga, wag choosy. Kasi 'di ba sabi nila, it's the thought that counts. Buti nga naalala kayo eh. O 'di ba? Correct na correct, Tita Jang. Uy, pero nakapakinig ako last Sunday sa ating program. In fairness ang ganda ng ating episode Talaga naman, paganda ng paganda
Kaya Natin to Kids, pero last week malinaw naman na inapaliwanag ni Tita Mads ang physical violence sa mga bata at bakit nang ito nangyari. At nagbigay din siya ng ilang parenting tips at paalala sa pagdidisiplina sa mga bata. At ngayong linggo, tsak ko na maganda at malaman na naman na mapag-uusapan natin. Kaya, yung mga friendships natin, kung gusto nyong maging bahagi ng ating talakayan mamaya, pwede po kayong mag-text sa ating mga hotline kung may mga katanungan, may mga komento, at syempre pa kung merong mga may birthday dyan sa paligid nyo, batiin natin. Para sa mga smart users, mag-text po lamang sa 0921-431-1044. Ulitin ko kung kayo ay smart subscriber, 0921-431-1044. At, kung kayo naman ay Globe user, pwede kayong mag-text sa 0927-863-7771. Ulitin po natin, 0927-863-7771. O kaya sa mga telepono bilang 882-2374. Para sa mga Sun users, mag-text sa KN2K hotline sa 0942-374-3069. Maaari nyo rin kaming makakwentuhan sa pamamagitan ng www.twitter.com/kayanatintokits at itweet nyo sa mga amin ang inyong mga katanungan, komento sa pagtingin. Makikita nyo pa rin ang mga updates tungkol sa Kaya Natin to Kids sa Facebook page na Arxeya sa www.facebook.com/Arxeya Child Rights. I-like nyo po ang page at mag-iwan ng mga mensahe at comments. Maaari din mapakinggan ng ating mga friendship ang mga episodes ng Kaya Natin to Kids sa www.youtube.com/Kaya Natin to Kids. Kaya mga friends, ayan text lang, tawag lang, tweet lang, at i-like ang Kaya Natin to Kids kung meron kayong nais batiin, katulad na lamang ni Jerry Albert Corpus ng Pamalakaya, ang paborito kong Noranian, happy birthday sa'yo. Yan. At syempre, maging bahagi ng ating tsikahan ngayong linggo. Pero bago yan, pakinggan muna natin ang ating balitang bata na ihahatid naman sa atin ni Raymond, 14 na taong gulang, mula pa rin sa Tondo, Manila. Balita mula sa mata ng bata, Balitang Bata. Para sa balitang panahon, ayon sa Pag-asa, ang lalawigan ng South Cotabato at ang mga rehiyon ng Cagara at Davao ay magiging maulap na may paminsang-minsang mahina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Ang mga isla ng Batanes at ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Apayao at Cagayan kasama na ang mga isla ng Calayan at Babuyan ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan. Ang Kamaynilaan at ang natitirang bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap na may pulupulong dagli ang pag-ulan o pagkidlat pagkulog, lalo na sa dakong hapon o gabi. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan ang iiral sa Luzon at silangang Kabisayaan. At ang mga baybaying dagat sa mga lugar na ito ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Sa ibang dako, ang hangin ay magiging mahina hanggang sa katamtaman mula sa hilagang silangan at silangang na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Para sa iba pang balita, magkakaroon ng isang gift-giving ang Arxeya sa pakikipagtulungan sa Little Deeds for Little Kids o LDLK sa ika-25 ng Nobyembre sa Sitio Olandes, Barangay Industrial Valley Complex, Marikina City. Ang aktibidad na ito ay nasa pakikipagtulungan din sa Olandes Batibot Early Learning Center. Bukod sa gift-giving at ilang games, pupunta din si Miss Monique Wilson, isang batikang
theater actress at coordinator ng 1 Billion Rising Philippines, isang kampanya sa buong mundo upang itigil ang karahasan sa mga kababaihan at bata. Sasayaw ang mga bata at ang child rights advocates ng isikat na 1 Billion Rising Dance. Mula sa Bata News Network, ito si Raymond Caseñas nag-uulat para sa Kaya Natin To, Kids! Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli ng isang liting tingawa. Mga nanay, mga mothers, mommies, aba, ngayon mapapakinggan natin ang inaabangan ninyong segment. Ito yung tips para kay nanay at ikikwento sa atin ni Nanay Arlene mula pa rin syempre sa Tondo, Maynila ang ilang tips para sa pagpapaganda ng ating kutis. Antabay lamang kayo, ito po ang ating tips para kay nanay. Tips! Para kay nanay! Magandang umaga mga nanay, kumusta po kayo? Alam nating inabangan ninyo tuwing linggo ang ating segment na tips para kay nanay. Para sa isang makinis na kutis, dapat ay lagi tayong nag-i-exfoliate, mabisa sa exploitation at nakakaputi din ang balat ang pinya. Maaari kayong magmas ng pinya at ibahid ang katas direkta sa balat. Ibabad lamang ng 15 segundo ang pinya sa balat at huwag sosobrahan dahil ang pinya ay may acid kaya't makakaramdam ng medyo mahapding pakiramdam. Sa mukha naman, maaaring makatulong na makatanggal ng oil ang katas ng pinya. Kailangang imas ang pinya, haluan ng kaunting pressed milk, ibalot sa malinis na basahan at saka idampi-dampi sa mukha. Hanggang 15 segundo lamang din ang dapat itagal sa mukha ng pinya at hindi direktang ipinapahid o dinadampi dahil nga matapang ito. Ayan, another beauty tips para kay nanay, lola, tita at ate. Ito po si Arlene mula sa Tondo, Manila City para sa tips para kay nanay. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli ng isang liting tingawa. Nagbabalik ang Kaya Natin To, Kids. Napakinggan natin ng tips para kay nanay. Kasama niyo pa rin po kami ngayong linggo ng umaga. Ako si Rolly. At ako naman po si Princess. At ako pa rin ang inyong Tita Jang. Ayan, nako. Mamaya may mainit at mahalaga yung ating pag-uusapan. Pero bago yon, gusto nating sabihin na happy listening kay Nanay Daging mula sa Tondo. Nako, mga kapitbahay nyo yata ito eh. At sino pa yan? Nakikita mo, Princess? Opo. Happy birthday kay Teacher Abeng Olvido. Birthday niya kahapon mula sa Arksaya at sa kanyang mapagmahal na asawa, si Rodel Olvido. Hoy, happy birthday mula sa Kaya Natin To, Kids, Teacher Abeng. At syempre, I'm sure gusto ka ring batiin ni Amihan at ni Habagat ng happy birthday. Balita ko talagang napakahalaga ng topic natin ngayong araw. Oh, talaga? Balita mo? Nabalitaan mo nga? Yes. Yes. Halos lahat naman ng tinatalakay natin dito ay mahalaga at makabuluhan eh. Pero itong topic na ito ay siguradong makakatulong para maipaliwanag sa ating ang mga bata kung ano ang mga BFA. BFA? Ano yun? Oh, ano nga ba yun? Ang VFA kasi, alam nyo, ito yung Visiting Forces Agreement. Pero ano nga bang kinalaman nito sa mga bata? No, kasunduan ito kasi sa pagitan ng Pilipinas at yung isa pang malaking bansa, yung Estados Unidos. Pero mamaya malalaman natin kung ano ba ang nilalaman nito at kung bakit ito nakakaapekto sa mga bata. Bakit nga ba mahalaga nating mapag-usapan ito sa ating programa? Sa lahat ng tagapakinig, natin babae man o lalaki, bata man o matanda, pwede kayong sumali sa ating usapan. I-dial lamang ang 882-2378. At yung 882-2374. At 0942-374-3069. Maaari din kayong mag-iwan ng mensahe at katanungan sa www.pbs.org
facebook.com/arcseachildrights o kaya ay sa ating live streaming sa www.rmnnews.com/tv. Maaari rin kayo mag-tweet ng question at comment sa www.twitter.com/kaya-natin-talkids. Yan, katulad na lang ng mga nag-text at nagpahabol din ng mga pagbati na nagsasabing belated happy birthday kay Gemma Palay mula at kay Tita Jert Libang. Happy birthday Tita Jert at nako, kay Attorney Alni Foha. Happy birthday sa'yo. At sino pa yan? Advance happy birthday naman kay Nakalay, November 23, Ray, November 22 at si Tita Rutsi, November 24. Happy birthday! Wow, ang dami-dami namang magbe-birthday. Belated happy birthday rin kay Tita Telly. Telly Lim, happy birthday sa iyo. Ayan, kaya text lang, tawag lang, tweet lang. Uulitin natin ang ating mga numero 882-2374, 882-2378. Kung kayo naman po ay smart subscriber, 921-431-1044. At para sa mga Sun subscribers, pwede po sa 0942-374-3069. Huwag po kayong aalis, magbabalik po. Sandali po lamang ang Kaya Natin Talk Kids. Anak, huwag na mag-TV. Nay! Anak, huwag na mag-electric fan. Nay! Nagtitipid tayo. Tipid ka nga ng tipid. Taas naman sila ng taas. Ito po si Teddy Casino ng Bayan Muna. Huwag nang dagdagan ang pahirap sa bayan. Ibaba ang presyo. Yan ang kailangan. Karapatan ng mga batang katutubo ang makapag-aral. Subalit, ang karapatang ito'y naipagkakait sa kanila sa gitna ng papatinding militarisasyon sa paggamit ng mga paaralan bilang barracks at sa pananakot sa kanilang mga magulang at komunidad. Ito po si Kinatawan Luz Ilagan ng Gabriela Women's Party. Labanan natin ang Oplan Bayanihan. Itigil ang militarisasyon sa kanayunan. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasaling sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubling ng isang libing tinawa. Nagbabalik tayo dito sa ating kwentuhan ngayong umaga. Ako po si Princess. Kasama si Tita Jang at si Rolly. Ayan, ipakilala na natin si Princess at Tita Jang ang ating mga kwentuhan ngayong umaga. Usapang Bata! Makakausap natin sa linya ng telepono ang bagong halal na Secretary General ng Gabriela, isang alyansa ng mga organisasyon ng kababaihan. Wow, congrats! Nasa linya ng telepono natin si Tita Joms. Oh, bagong halala na Deputy Secretary. Hindi na Deputy Secretary General na nga eh. Secretary General ng Gabriela. Good morning, Tita Joms! Good morning, Tita Jang. Good morning din kay Rolly, kay Princess, at sa lahat ng mga batang nakikinig ng Kaya Natin to Kids. Magandang umaga po, Tita Joms! Usap tayo, kids! Tita Joms, salamat at nakasama ka naming muli dito sa Kaya Natin Talk Kids. Maaari niyo po bang ikwento sa amin kung ano ang Gabriela? No, sure. Ang Gabriela ay isang pambansang alyansa ng mga kababaihan na may mga chapter na tinatawag sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Meron ding mga member organizations, mga programa at mga institusyon na nandito sa Pilipinas at kahit overseas. So ang Gabriela ay 28 years na nabubuhay at nasa core ng programa na ito ay ang pagtitiyak at pagtataguyod ng karapatan at kagalingan ng mga kababaihan at ng mga bata. Yan. Ano-ano po ba ang advokasya ng Gabriela? Oo.
Ang Gabriela ay, kumbaga kung ano ang issue ng kababaihan, ay issue ng Gabriela. At kasama sa mga advocacies ng Gabriela, yung iba't ibang aspeto ng pagtataguyod ng karapatan ng kababaihan, sa pang-ekonomiya niyang karapatan, pampolitika, at kahit yung kanyang kaligtasan mula sa karahasan. Tita Joms, kanina kasi napagkwentuhan namin ang BFA. Maaari niyo po bang ikwento kung ano ang ibig sabihin nito? Oo, naririnig ko nga kanina na pinagkukwentuhan ninyo ang Visiting Forces Agreement. Ang VFA o Visiting Forces Agreement ay isang kasunduan, isa siyang kasunduan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng gobyerno ng Amerika para doon sa pagtitiyak daw ng pagtutulungang militar at enhancement o pagpapaunlad ng kapabilidad sa gawaing militar ng dalawang bansa. Sa loob ng Visiting Forces Agreement, dito ginagarantiyahan yung malayang access ng mga barkong pandigma, sabi sa kasunduan ng parehong bansa na pumasok sa isa pang bansa, pero sa experience natin, mas US naman ang nakikinabang dito sa Visiting Forces Agreement dun sa ginagawa nila na halos permanente na nga na pagpunta at pagbase dito sa Pilipinas, sa iba't ibang bahagi or all over the Philippines, ginagamit yung ating mga himpapawid, yung ating mga daungan ng mga barko at yung kalupaan ng Pilipinas para isagawa yung iba't ibang mga operasyong related sa military function ng US Armed Forces. Nitong ang nakaraan, sa pagpasok nitong taon, nakakita tayo ng mas matinding presence o presensya ng mga tropang militar ng Amerika sa Pilipinas dahil doon sa programa ngayon ng US government na tinatawag niyang rebalancing o paglipat ng may 70%, 60 to 70% ng kanyang mga naval forces, yung mga barkong pandigma niya, yung kanyang sundalo, patungo dito sa Pacific Ocean at sa mga bansa na naririto, kasama na yung Pilipinas na meron ngayong isang major role doon sa programa ng US na mag-maintain ng pinakamalaking concentration ng kanyang mga militar labas ng sarili niyang bansa sa buong daigdig. Yun. Bakit at paano po nagkaroon ng BFA? Oo, yung Visiting Forces Agreement na ipasayan noong 1999 matapos na noong 1991 ay napalayas ng mga mamamayang Pilipino yung mga base militar ng Amerika na noon ay nakakonsentrate sa Clark at sa Subic. So, sa bisa, ang sinasabi, sa bisa ng Mutual Defense Treaty na kasunduan ng US din at ng Pilipinas na mula pa noong 1951, ay ginawa nila itong Visiting Forces Agreement para tiyakin yung continuing o nagpapatuloy na presensyang militar ng US sa bansa. Alam mo, napakahalaga ng Pilipinas para sa US sa kanyang nagpapatuloy na projection ng kapangyarihan sa buong daigdig. Bukod doon sa strategic na lokasyon ng Pilipinas, kasi 'di ba yung ating bansa nasa gitna, no, halos ng dagat, at kapag nasa Pilipinas ka, katapat mo ang China, katapat mo ang Japan, katapat mo yung iba pang mga bansa na nakapalibot sa atin na gustong-gustong tiyakin ng US na nananatiling kumbaga na kukontrol niya o kaya naman napipilit niya na pasunurin sa kanyang mga gusto. So bukod doon sa strategic na importance ng lokasyon ng Pilipinas, yung historically yung gobyerno ng ating bansa siya ring pinakamahigpit na aliado kasangga ng US sa mga gobyerno sa
buong Asia. Nako, Tita Joms. Oo. Tita Joms, sabi mo 1999 pa pala yung Visiting Forces Agreement na yan. Si Princess tsaka si Rolly parang kapapanganak lang yata nung panahon na yun. Anong year ka pinanganak, Princess? 1998 po. 98 ikaw? 1997. Oh, ayun. O di parang wala. Siguro mamaya, Tita Joms, mas marami pang ikikwento, marami pang kwento ang ibabahagi mo sa atin, lalo na yung panahon na bago yung 1998 na yan, tsaka bago yung 1991 na sinabi mo sa amin na kung kailan napaalis yung military bases sa ating bansa. Pero bago yan, Tita Joms, kung maaari, saglit lang po muna at magbi-break po muna tayo para sa station ID. Okay. 558 DZXL. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli ng isang tinig tingawa. Kami ang mga tagapagmana. At welcome back sa ating programa. Nag-break tayo sandali para sa ating station ID, pero ito pa rin po ang Kaya Natin To Kids at kasama nyo pa rin si Tita Jang mula sa Gabriela Women's Party. At ito si Rolly. At ito po si Princess at kasama pa din po natin si Tita Joms Salvador ng Gabriela. Tita Joms, ano-ano po bang nagiging epekto at ang pagkakaroon ng BFA sa mga kababaihan at bata? Tita Joms? Yes. Ayan. Dahil sa VFA, merong parang ano yan yung VFA passes yan, kumbaga sa sine, passes yan ng mga sundalong Amerikano na makapunta sa Pilipinas, mag-ikot-ikot sila dito, bumase sila, at gumawa ng kanilang mga military exercises, mga surveillance at saka mga intelligence operations sa Pilipinas. So, dahil sa VFA, malayang nakakapag-ikot-ikot sa ating bansa, sa ating kalupaan, yung mga sundalong Amerikano. At ang isang cause ng isang nangyayari doon sa presensya o pananatili ng mga sundalo ng Amerikano sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa, kasi ang US military troops, hindi lang naman yan sa Pilipinas, pero nasa iba pang mga bansa yan, pinakamarami na nga siguro sa kasalukuyan outside of the Philippines, sa Okinawa, Japan. At yung presence ng military troops, lagi yan, kakabit niyan ay yung mga violations o mga paglabag sa mga karapatan ng mga kabataan, ng mga bata, ng mga kababaihan. Kahit saan naroroon yung mga Amerikanong sundalo, talamak ang pang-aabusong sexual, talamak ang rape, ang pagmolestya sa mga bata at sa mga babae. Tita Joms, naalala ko, di ba dati meron yung kaso ng bata na namatay kasi minolestya siya, tapos may naiwan yata na parang laruan dun sa loob ng kanyang maselang bahagi ng kanyang katawan. Oo, totoo yan, Tita Jang. Noong pre-1991, nung may mga base militar pa ng Amerika sa Subic at sa Clark, ang libo-libong mga kaso ng mga katulad niyan na mga batang nire-rape ng mga sundalong Amerikano, minumolestya, pedophile na mga kaso, pati sa mga babae, na mga ganun din. Noong sa loob ng isang dekada, immediately bago palayasin yung mga base militar ng US, yung sinurvey yung mga kaso o yung mga naiulat na mga insidente, wala ni isa doon ang naparusahan, yung gumawa na yung perpetrator nung krimen. Kaya noong pinag-uusapan yung paglikha nitong Visiting Forces Agreement, at actually hanggang ngayon hindi maiwasan na maibalik yung mga kaso na noon pang ginawa nila nung may base militar pa dito, na hindi napaparusahan yung mga gumawa at naiwan yung naghahanap ng katarungan, yung mga biktima nilang mga bata at saka mga babae. Ang nakaka-rimarim nga dyan, karamihan pa nung mga, o kadalasan, yung mga kaso ng pang-aabuso sa mga bata, naglilid din yan sa pagkamatay dahil sa infeksyon o kaya yung matinding trauma
sa kanila na dinadala nila hanggang sa kanilang pagtanda. Kaya ano talaga yung presence ng mga sundalong Amerikano sa bansa na pinapayagan ngayon sa pamamagitan ng Visiting Forces Agreement, matinding banta ito sa kaligtasan at sa karapatan. Tita Joms, di ba nga dati meron pa dyan sa may bahagi ng dyan, sa Pampanga, sa Subic, sa Clark, ganyan. Di ba meron yung ang dami-daming mga bata na yung tawag nila Amerasian o yung mga kasi iniwan sila ng mga tatay nilang mga Amerikano. Oo, totoo yan. Kasi syempre pag nandito, nagsistay yung mga sundalong Amerikano, nagkakaroon yan ng girlfriend o asawang Pinay. Kapag katapos na yung kanilang Call of Duty sa Pilipinas, yung posting nila dito at ililipat sila sa ibang lugar, may iwan yung kanilang asawa o karelasyon, may anak sila doon at hindi na alam nung kanilang partner papaano sila makontak, lalo na kung sa maraming pagkakataon nga wala namang intensyon na ipagpatuloy yung relasyon ng Amerikanong sundalo at wala ring balak na suportahan yung kanilang mga anak na iniiwan dito sa Pilipinas. Kaya isa rin yung problema social problem na ibinubunsod ng presence ng mga sundalong US dito sa Pilipinas. Kasi hindi naman pag nandito sila, feeling nila normal at pwede silang makipagrelasyon sa mga Pinay. Ang dali-dali naman nilang umalis dahil pag inilipat nga sila, so kawawa yung mga bata at yung nanay din na maiiwan ng walang suporta at yung mga anak hindi nila nakikilala o yung kanilang tatay at hindi, kumbaga, wala doon sa usual o normal na relasyon na de-develop sa pagitan ng anak at ng kanyang ama. Ano ba yan? Ba't naman kasi ang dami-daming mga kababayan natin, mga kabaro natin, feeling nila ang sarap-sarap na maging boyfriend ng mga Amerikanong to. May tanong daw yata si Rolly para sa'yo, Tita Joms. Sige. Lately, Tita Joms, di ba mayat na issue tungkol sa pagtatapon ng toxic waste sa nagmula sa barkong sundalong Amerikano dito sa ating dagat sa Pilipinas? Ano po ang masasabi mo doon? Oo. Ito nga, recently na buhay na naman sa mata ng ating mga senador at sa publiko rin yung issue ng VFA dahil dun sa pagtatapon nga nitong Glen Marine na kumpanya ng mga toxic wastes sa tubig ng Subic. Sa pag-aaral ng Subic Water, sabi nila higit sa 700% nung parang tinatawag na katanggap-tanggap na level ng toxicity, yung gaano ka-toxic yung tubig, 700% mas mataas yung level doon sa katubigan ng Subic. At dahil nga ito doon sa tatapon sa tubig ng Subic nitong kumpanya na nagseserbisyo ng mga barkong pandigma ng US na dumadaong sa Subic at sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Sa totoo lang, hindi malayo na hindi lang ngayon nangyari ito. Sa buong course ng paggamit ng US sa kalupaan, sa ports, sa katubigan ng Pilipinas under the VFA at kahit noong panahon pa ng military bases agreement ay nagtatapon na sila ng mga toxic waste sa ating katubigan. Ang mahirap dito kasi itong US, meron silang polisiya na hindi mo pwedeng inspeksyonin yung kanilang mga barkong pandigma. Hindi yan pumapayag sa kahit saang bansa na dinadala nila yung mga barkong pandigma nila at saka mga
mga eroplanong pandigma, hindi yan pumapayag na i-inspectionin mo yung kanilang facility para i-check kung may mga toxic wastes o kaya may nuclear weapons. So hanggat hindi, ayan na, nangyayari na yung mga environmental disasters o kaya nakikita na yung mataas na level ng toxicity sa tubig, hindi malalaman ng mga tao at makukumpirma na talagang nagdadala ito ng mga toxic materials. Kaya bukod dun sa binabanggit natin kanina na mga social costs, no, ng yung violence against women and children, yung mga naiiwang mga aberrations na bata na walang katay, na dulot ng presence ng US troops, ito pa yung isa, yung paglason sa ating kapaligiran na syempre ay may epekto sa mga mamamayan. In fact, noon ngang panahon na nasa mga base militar pa sa Subic at Clark yung US, maraming mga batang ipinanganak ang may deformity, may sakit. Ay, ganon? Oo. At hanggang ngayon, syempre, lumalaki sila, bit-bit nila yung ganong epekto dahil na-expose yung kanilang mga nanay nung sila ay buntis pa doon sa mga toxic wastes at mga nuclear waste. Oo, Tita Joms, kanina mo pa nababanggit yung toxic tsaka nuclear wastes. Tita Joms, ano po ba yung toxic waste at saka yung nuclear weapons? Yung toxic waste, ito ang toxic lason, di ba? Ito yung lason na mula doon sa mga ginagamit na mga materyales, no, ng US, kasi yung mga barkong dumadaong sa Pilipinas ng mga US troops, may mga iba't ibang mga chemical yan na ginagamit nila sa pagpapatakbo ng barko, dun sa kung ano-ano pang mga ginagawa nila dyan, na sa totoo lang ay hindi na monitor dahil walang kapangyarihan ang gobyerno ng Pilipinas para i-monitor ang mga aktibidad sa loob ng mga barko na yan. So, maaaring gumagawa ng mga bomba, ng mga iba pang gamit pandigma, at ino-operate yung mga yan dyan sa mga barko ng US, dinadala dito sa Pilipinas, may naiiwan na mga, kumbaga, residue o tira-tira dun sa proseso. Ibig sabihin, Tita Joms, hindi yan kagaya ng mga pinaghugasan ng mga plato nila, mga ganyan, pinagliguan nila, o di kaya yung mga dumi nila, jebs nila, ganyan. Yes, hindi ito yung dumi na galing sa paligid nila o paghuhugas ng plato. Ito ay mga dumi o basura galing sa mga ginagamit nilang mga kagamitang pandigma. At mga iba pang ginagawa nila dyan na sila lang ang nakakaalam. No? So itong mga proseso na ito, may iniiwan itong mga tawagin na nating basura na mga lason, no, at lumalason doon sa ating katubigan kapag itinapon nila ito doon sa gitna ng ating karagatan. Ngayon, dahil sa dami ng mga barkong pandigma ng US na dumaong na dito sa Pilipinas mula pa lang nitong January 2012, naka-anim na yan na malalaking mga nuclear ships na tinatawag, bukod pa dun sa maliliit na mga barko na dinada nila, mga eroplano nila. So imagine natin kung gaano karaming mga lason yung mga na-generate ng mga sasakyan nila na yan at mga gamit nila na yan na itinatapon na nila sa ating tubig kasi wala naman silang ibang pagtatapunan at hindi naman din minomonitor ng gobyerno ng Pilipinas yung tinatapon nila sa ating karagatan until ito nga, no, itong nangyari itong nakaraang Oktubre na eto na at nabuking. Nabuking at sobrang taas na pala ng level ng toxicity ng katubigan sa Subic. Di ibig sabihin yan, Tita Joms, kasi kanina binabanggit mo may mga pinanganak na may deformities o may abnormalities na mga bata dyan kasi exposed sila sa sinasabi mong toxic wastes tsaka nuclear waste. Ano naman ang epekto nito? Ibig sabihin, yung mga mangingisda halimbawa dyan sa Zambales, meron pa ba silang nakukuha? Ayun nga, sabi nga ng mga ng mga mangingisda, actually bukod pa dun sa pagkamatay ng mga isda, may prior pa na problema yung paggamit ng mga US
military troops dyan sa karagatan ng Zambales. Dahil kapag mayroong exercises o nandyan yung mga US troops, may mga mangingisdang pinagbabawalang mangisda. Oo, so doon pa lang limitado na yung kanilang access sa ating mga katubigan. E de lalo pa ngayon na yun pala ang taas-taas na ng level ng pagkalaso ng mga dagat. So yung bukod dun sa mga mangingisda natin na lumiliit yung volume ng mga nakukuhang mga isda dyan dahil yung pala nalalaso na yung mga isda at nagkakandamatay. Akala siguro natin nung una red tide lang o kaya meron lang dahil sa climate change o sa global warming. Pero ang isang maring direkta na itong epekto nitong mga toxic waste na tinatapon ng US sa ating bansa. Bukod pa dyan, yung exposure ng mga kababayan natin, ang immediate na maapektado dito yung mga nakatira malapit sa baybayin. Kasi ang tubig naman ng dagat, pumupunta sa baybay. At yung may lason na tubig sa dagat ay pupunta sa baybay. At pwede yung magamit o ma-expose dyan yung mga mangingisda, yung mga asawa nila, at yung iba pang mga nakatira malapit sa mga baybayin kung saan man pupunta yung tubig galing sa gitna ng karagatan. Naku, baka yung mga isda dyan, mga 4 ang palikpik o kaya 3 ang hasang, ganyan. Tapos glow in the dark. Glow in the dark. Nakakatakot naman pala, Tita Joms. Tita Joms, curious po kasi ako, maaari po ba kayong magbigay ng ilang pang halimbawa ng mga kaso ng sundalong Amerikano dito sa Pilipinas? Kung pag-uusapan natin yung mga karahasan sa kababaihan at mga bata, siguro yung pinaka recent na maaalala, sure ako maaalala na siguro ito ni Rolly at ni Princess, yung nangyaring rape dun sa kababayan nating si Nicole, na ni-rape ng mga sundalong Amerikano noong 2004 sa Zamboanga. Matagal na nilitis sa kabila ng iba't ibang maniobra ng gobyerno ng Pilipinas para hindi malitis o makulong itong mga sundalong Amerikano na akusado dito. Pero sa kabila nun, matapos sintensyahan ng korte sa Makati, hindi pa rin nakulong at hanggang sa dulo ay may mga maniobrang ginawa at napalaya itong si Daniel Smith na chief accused doon sa kaso. Binanggit ko yung kaso ni Nicole kasi ito ay isang patunay na bukod sa passes ng mga sundalong Amerikano, yung VFA, na malaya silang makaikot sa ating bansa, ito rin ay passes nila para gumawa ng krimen. Kasi sa ilalim ng Visiting Forces Agreement, merong tinatawag na parang immunity, criminal immunity, yung mga sundalong Amerikano. Ito ay epekto ng VFA na pwede silang gumawa ng krimen, pero hindi sila necessarily isusuko ng US sa Pilipinas. Kahit pa sa ating batas, automatic yan. Kapag ang kaso ay rape, ikukulong yan. Non-bailable ang offense. At hanggang matapos yung proceeding, yung paglilitis, nasa jurisdiction ng korte ng Pilipinas yung akusado, nakakulong sa kulungan ng Pilipinas. Nako, para namang iba ang batas para sa kanila, no? Hindi, ibig sabihin, lagi na lang special yung treatment sa kanila, tapos napakapakialamero naman yata nitong mga to. Di ba malaya naman tayo sa Pilipinas at di tayo sakop ng kahit anong bansa? Bakit parang ipinapakilaman tayo lagi ng Amerika? Ang ganda ng tanong. Oo, totoo yan. Sabi nga natin, di ba may soberanya ang Pilipinas, supposedly tayo ay isang malayang bansa. Pero yung mga ginagawa ng US sa pamamagitan ng VFA at iba pang mga kasunduan ay pagpapakita na tila yata tayo ay nasasakop ng US, kung ano yung gusto nilang gawin sa ating bansa ay pwede nilang gawin. Kaya sa totoo lang,
ang problema, yung kapasyahang politikal ng gobyerno ng Pilipinas. Halimbawa ngayon, si Presidente Aquino, ito pinapakita, merong tinatapon na malaking volume ng mga lason, toxic waste sa ating karagatan. Labag yan sa ating batas na hindi ka pwedeng magtapon ng toxic waste sa karagatan ng Pilipinas. Pero anong ginagawa ng gobyerno ni Aquino, yung Malacanang pa mismo, yung gumagawa ng iba't ibang palusot, na kesyo hindi naman daw US ang may kasalanan dito dahil private contractor naman daw tong Glenmarine na kumpanya na nagtapon ng toxic waste, na para bang gusto tayong lokohin, as if naman ang kumbaga customer nitong Glenmarine ay hindi US military. Ano ba yan? Oo. So, nagtuturuan pa. Oo, at nagpapalusot talaga. Kumbaga pwede namang i-enforce at igiit yung soberanya, yung ating Malaya, yung primacy o pangingibabaw ng batas ng Pilipinas over dito sa VFA at sa iba pang mga kasunduan sa US, pero hindi ginagawa ng lang mga nasa pwesto. Tita Joms, may komentaryo tayo dito mula sa ating chat room. Sabi ni Dexter, isa sa mga chatters na nakamonitor sa atin sa rmnnews.tv. Yan, kung sa palagay ninyo ay pinalayas ang mga Amerikano dahil ito sa mga tiwaling politiko sa Pilipinas. Panay ang dikit sa Amerikano at ang sisisihin ay gobyerno ng Pilipinas kung bakit laging pinapayagan ang Amerikano, sabi ni Dexter. Tapos, ano naman tong sabi ni Bobby, Princess? Pakibasa nga. Kung nakapag-aral ang lahat ng bata ng libre noong nakaraang 10-20 taon, maunlad na sana ang ating bansa ngayon, mula kay Bobby ng Las Piñas. At ito naman, si Nanay Rose. O sabi niya, bakit nga ba natin ito pinag-uusapan? Mahalaga. Ano ang halaga sa kababaihan at mga bata sa usaping pampolitika? At itong mga patakarang pang-militar, military policy, bakit pinag-uusapan ito ng mga kababaihan at ng mga bata, Tita Joms? Sige, nahin natin yung kailangang pag-usapan natin ang itong mga military policies na ito. Kasi at first glance parang militar naman yan so bahala ang mga militar dyan, bahala ang gobyerno, tayong mga sibilyan, tayong mga mamamayan, di natin yung usapin. Pero hindi ito totoo dahil nga ang sumasalo ng epekto nitong halimbawa presensya ng US troops. Yung epekto nito, yung binabanggit natin kanina, karahasan sa kababaihan at mga bata, yung mga social cost ng mga iniiwang mga anak, yung epekto ng mga toxic wastes at mga nuclear wastes ng US, tayong mga sibilyan, tayong mga mamamayan ay siyang apektado nito. Kaya ang issue ng VFA, ang issue ng mga kasunduang militar na pinapasok ng gobyerno ng Pilipinas sa kahit kaninong bansa, primarily sa US, ay issue nating mga mamamayan. Kasi wala namang ibang pinaglulunsaran noong mga ehersisyong militar halimbawa, kundi yung mga lupain natin dito kung saan nakatira ang mga mamamayan, kung saan yung mga yung mga nilason na mga tubig, tayo naman yung sabi nga natin sa Gabriela, siguro itong si Presidente Aquino, itong Malacanang, malakas ang loob ipagtanggol o i-cover up pa tong toxic waste sa Zambales. Palibasa alam nila na hindi naman sila lalangoy dyan. Hindi naman sila kumukuha ng tubig dyan. Hindi naman sila ang nakatira malapit sa baybayin yan. Pero subukan nila na sila yung mga nanay, mga bata na naglalaro dyan sa baybayin ng Zambales at yung mga kinakain ay mula sa tubig dyan, kung hindi sila magalit at mabuisit dyan sa ginagawang paglason ng US sa ating karagatan. So, issue nating mga mamamayan, ang mga isyong pang-militar, dahil ito ay nangyayari sa ating bansa, resources o
kalikasan natin ng ginagamit nito, mga mamamayan natin yung sumasalo ng mga masasamang epekto ng pamamalagi ng mga dayuhang militar sa ating bansa. Si Tita Ailek Manano nga ng Children's Rehabilitation Center nakikinig sa atin eh. Ito, Rolly, tingnan mo nga, ano itong komento ni Tita Ailek sa Facebook? Komento muna kay Tita Maide. Kasama din ang direktang paglabag sa karapatan ng mga bata para sa mga clearing operation para sa balikatang exercise na katulad ng nangyari kay Rafaela Polvorido ng 2 years old siya ang mula sa Bicol na namatay ng pagpasabugin ang kanilang bahay na mortar na isa sa dokumento ito ng CRC at kinakampanya ng Salinlay. Mabuhay ang Children's Rehabilitation Center. Nako, Tita Joms, no, bago tayo magtapos sa ating programa, siguro huli na lang, ano ba ang panawagan at ang tindig ng Gabriela kaugnay nitong Visiting Forces Agreement? At ano ang dapat, sa tingin mo, ano ang dapat gawin ng mga bata kaugnay nito? Simulat sa poll, ang tindig ng Gabriela dito sa VFA at yung ay hindi ito makatarungan, paglabag ito sa soberanya ng ating bansa kasi ito ay labag sa konstitusyon natin na sinasabing wala dapat foreign military na naka-standby o nakabase halo sa ating bansa. So, bukod pa doon sa mahaba na talagang record ng US military na mga paglabag sa karapatan ng kababaihan, mga bata at mamamayan, saan mang bansa na naroon sila. Kaya nananatiling mahigpit na panawagan ng Gabriela yung pagpapalayas sa mga sundalong Amerikano, US troops out of the Philippines at actually sa iba pang bahagi ng mundo na naririyan sila dahil sa mga ganitong record nila at pagbabasura ng Visiting Forces Agreement at iba pang mga hindi pantay na kasunduan o yung mga kasunduang militar sa pagitan ng US at ng Pilipinas na dehado yung ating bansa, dehado yung Pilipinas. Hanggat naniniwala ang Gabriela na hanggat naririyan ng VFA, mananatili yung mga masamang epekto ng presensyang militar ng US sa bansa at hindi kami naniniwala na sa ngalan ng isang digmaan na gustong sabihin ng US na tinutulungan niya ang Pilipinas, ang gagawin nating pambala ay yung mga mamamayang Pilipino, lalo na yung mga kababaihan at mga bata. Kaya para sa ating mga tagapakinig, lalo na dun sa mga bata, sa mga kabataan na nagnanais na maunawaan yung mga nangyayari sa ating lipunan, mahalagang isama natin din sa pag-aaral yung kaugnay ng dito sa VFA, yung presensya ng mga tropang militar ng Amerika sa bansa dahil apektado ang mga bata at apektado tayong mga mamamayan at kailangan tayong mag-take ng isang aktibong posisyon para labanan yung pananatili ng mga at paglaki ng presensya ng mga militar ng US sa Pilipinas sa pamamagitan nitong Visiting Forces Agreement. Ayan, maraming salamat Tita Joms sa pag-uunlak muli sa Kaya Natin To Kids. Maraming salamat sa inyo. Naku, ang bilis ng oras. Tapos na naman ang isang oras na hitik sa kwentuhan at kaalaman. Oo nga, pero in fairness, ang dami kong natutunan. Aber, sige nga, Rolly, Princess, anong mga natutunan nyo? Gusto nyo pa bang mag-swimming sa Subic? Ayaw na po. Ayaw? Bakit? Marami naman dumi dun. Ikaw, Princess? Magpapa-outing ako sa Subic, sasama kayo? Hindi po. Bakit? Maraming Shoki kasi tsaka sirena. Mga Shokoy at sirena, o hindi na natin malaman kung ano-anong klaseng mga hayop na nandyan dahil nag-mutate na sila dahil sa mga toxic wastes at mga nuclear waste. Nagpapasalamat tayo kay Tita Joms at sa lahat ng mga naging tagapakinig natin sa Kaya Natin To Kids. Ako, Mami. At sabi mo, hi!
Ayan. At syempre, binabati natin lahat ng mga nagbe-birthday. Kay Kalay, November 23. Kay Ray sa 22. At kay Tita Ruchi sa November 24. Belated happy birthday sa aking Papa Alex. Pa Alex, God bless sa inyong radio program mula kay Roxanne. At belated happy birthday kay Nanay Rolina Morales at kay Kuya Jaime Abuda Ayong. Happy birthday! Happy birthday kay Kuya James Abuda Ayong. Happy listening sa Malundras family sa Pola Mindoro Oriental mula kay Nico. At magandang umaga rin kay Lola Purita mula kay Nico ng Arcseya. Nakikinig siya ngayon sa UP Diliman. Magandang umaga sa inyo dyan sa UP at saka kay Tita Dory. Dyan din ka sa Marikina. Magpagaling ka daw po, Tita Dory. Get well soon. O, may babatiin? Opo. Binabati ko nga pala yung mga Corado family, Lagrita family, at saka yung pamilya ko, si Mama, Papa. Hello po. Binabati ko pala yung mga kamag-anak ko dyan sa Cebu at lola ko na nakikinig ngayon sa DCXL. Maraming salamat, Lola. Binabati ko po yung mga kamag-anak ko dyan sa Tondo, Lola Daging, Tita Nineng at kay Tita Lea at mga kaibigan ko dyan. Hello sa inyo. At sino naman ang mag-hello? Hello din kay Viel. Yan, ang aking 3-year-old na cute na nag-iisa at natatanging baby. At hello kay MK De Los Reyes mula kay Tita Mads. Ayan, at dito po nagtatapos ang ating Kaya Natin To Kids episode ngayong linggo. Pakinggang muli ang episode natin sa ating YouTube channel. Maaari po kayong bumisita sa youtube.com/Kaya Natin To Kids. Maraming salamat sa lahat ng nakinig yung mga suki natin sa Palawan, dyan sa Mindoro. Aba, tuwing alas 10 talagang palaging naka-on na agad ang radyo. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa ating mga nakakwentuhan ngayong umaga at maraming salamat din syempre sa lahat ng nakinig. Tuloy-tuloy pa ninyo kami tsikahin sa Twitter. Bumisita lamang sa www.twitter.com/Kaya Natin To Kids. Tweet lang ng tweet mga friendships. At syempre, i-like nyo rin po ang Facebook page ng Arcseya sa www.facebook.com/Arcseya Child Rights. Mag-iwan kayo ng mga komento o kahit ano sa pamamagitan ng Facebook. At nako, wag po ninyong kakalimutan laging subaybayan ang Kaya Natin To Kids. Ugaliin po ninyong makinig sa amin tuwing linggo, pareho ding oras at magsama-sama po tayo dito sa ating mga maiinit at makabuluhang talakayan. Hindi lamang po para sa mga nanay, kundi para sa mga bata. Okay. Nakakatuwa naman. Sabi mo, hi, Lolo, Lola. Hi, Lola, Lola. Ayan. At maraming salamat sa inyong lahat. Sama-sama tayong patuloy na makinig, maaliw, maantig at makilahok sa isang oras po ng natatanging programa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at ang buong pamayanan. Ito ang Kaya Natin To Kids!